Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Kung kayo po ay naririto sa unang pagkakataon, sa panauhin na bumibisita, welcome po at ginagagalak po namin na kayo'y nakasama po namin ngayong hapon. Ngayong hapon po ay meron tayong panauhing tagapagsalita, isang pastor po na nakasama na rin natin last year sa Lakefront. Gagabayan niya tayo sa pambungad na 5 talata ng Kabanata 5 sa pagpapatuloy natin ng ating serye sa Unang Korinto, kung saan muling hinarap ni Apostol Pablo ang simbahan sa isa namang kasalanan sa loob ng iglesia. Bago po yan, hayaan niyong basahin ko po sa inyo ang mga talata sa Pilipos 2:5 hanggang 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Inihikayat tayo ng talatang ating binasa na patuloy na magsanay sa pagmamahal at pagpapakumbaba sa isa't isa, habang pinupuri natin ang Panginoong Hesus bilang siyang pinakahalimbawa ng pag-ibig na hindi nagpapahalaga sa sarili. Magsisimula tayo sa isang himno, isang awitin na ang manunulat ay may kapansanan at nagkaroon ng matinding pagdurusa habang isinusulat niya ang himnong ito. Inaaya niya tayo na iluklok si Jesus sa ating puso at doon hayaang supilin niya ang lahat ng hindi banal at lahat ng hindi totoo, upang laging tumingin kay Jesus bilang ating Panginoon. At darating ang araw na muling magbabalik siya sa kaluwalhatian ng ating Ama. Imbitahan ko po kayong tumayo at awitin po natin sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, luluhod lahat. Bawat lahit lipi ay magpahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Ang laki ng Verbo noon at ngayon. Salita niya na di kalahan sa sangkalangit at sangkalupaan, mga kahari at kapangyarihan, tinatanghal kanyang kalwalhatian. Siya'y nagpakababa, langit iniwan, namuhay sa lupa, may kabanalan, lumanas ng lusa, buhay inalay, at sa kamatayan
sa ating puso't buhay paghariin siya, at ang kasalanan susupilin niya. Sa ating kainan siyang kapitan, kanyang kalooban ang ating sundan. Hinihikayat tayo sa mahaba at mahirap na paglalakbay ng ating buhay Kristiyano. Nangamba ka na ba na baka mabigo ang iyong pananampalataya? Sinasabi sa ikalawang Tesalonica 3:3, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa iyo laban sa masama. At yamang nakita natin ang lahat ng ating pagsisikap at pagbabata ay tiyak na nagagawa lamang dahil sa kapangyarihan ni Kristo na ginawa tayong kanyang pag-aari at tiyak na hahawakan tayo ng mahigpit. He will hold us fast. I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last, bought by Him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless life. He will hold me fast till our faith is turned to sight. When He comes at last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast,
Ang batayan ng ating panalangin ay hindi ang ating sariling katuwiran, sapagkat wala tayong anumang bagay na ipagmamalaki sa Kanya. Lumalapit tayo sa Diyos batay sa Kanyang awa, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na ating tagapamagitan at ating pinapahayag ang ating pagtitiwala sa Espiritu Santo. Ang ating panalangin ay naghahangad ng kaluwalhatian ng buong Trinidad. At ang ating pananabik natin sa panalangin ay hindi lamang para sa ating sariling kaginhawaan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pananabik para sa Kanyang perpektong kaharian at pagpapasakop sa Kanyang perpektong kalooban. Blessed Father, hear our cry. Cast our sin, but draw us nigh. Not for merit we have none, for your mercy, for your Son. Blessed Jesus makes our plea. In your name to God we flee. Through your blood we seek His face. By your priesthood claim His grace. Blessed Spirit, meet our need. In our silence intercede. Translate groans we cannot speak. Heal the broken, help the weak. Triune God, please grant our prayer. As your glory we declare, may your promised kingdom come. May your will on earth be done. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Pagbasa mula sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 11, 12, mga talatang 5 hanggang 11. At ito po ang sabi. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal, tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Mari na po tayong maupo para sa panalangin. Bago ko paakyatin ang ating guest
preacher sa hapong ito. Unang-una sa lahat ay isang mapagpalang hapon po sa inyo. At yung atin pong guest preacher for today, or I would say na special guest preacher, pero kanina umaga sabi ko hindi na masyadong espesyal, no? Dahil familiar na siya sa atin or sa ating lahat. Actually, kung naalala nyo, early last year, he was also here, pero hindi dito, kundi dun sa desierto ng Lakefront. No, doon siya nag-preach. Kaya tingin ko natuwa naman si Brother Piding dahil wala na tayo sa desierto. Okay? But anyway, unang-una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil biniyayaan na naman niya tayong muli na makasama si Brother PD upang ihayag sa atin ang mabuting balita, ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko rin nga kaninang umaga, siya yung isang Legazpi na kilala kong marunong mag-preach sa Tagalog. Yung nga lang wala yung tatay. Kanina nandito si Tito Dennis, but it was pabiro lang naman yan. But anyway, I think most of you know him. Siya po ay kaisa-isang anak na lalaki ni Pastor Dennis at ni Tita Evelyn. Naway mabigyan po natin siya ng isang warm GFC welcome habang tinatawag ko ang ating kapatid na si Brother PD Legazpi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi po totoo yun na magaling ako mag-preach sa Tagalog. Nagpapanggap lang po. Pero pag matagal ka nang nawala sa Pilipinas, nakakamiss din yung mag-Tagalog. Sa totoo lang, medyo nung nagpa-practice ako kaninang umaga, tinatry ko basahin yung mga verse sa Tagalog. Medyo naiiyak ako ng konti kasi, alam mo yun, parang nami-miss niyo minsan yung pagkain. Minsan nami-miss niyo rin magsalita ng Tagalog. Kahit marami tayong problema dito sa Pilipinas, dapat magpasalamat pa rin tayo na meron tayong sariling bansa na binigay sa atin ng Panginoon. So, basahin po natin yung passage natin. Tumayo po tayo kung kaya niyong tumayo. And basahin natin yung unang Korinto, 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5. So, verse 1. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Verse 3. Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito. Verse 4. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Upo po tayo. So, mga ilang buwan na rin po tayo nag-aaral ng Corinthians, yung sinulat ni Paul na letter sa Corinth o Corinto. Marami po sila mga problema. Maraming mga didetalyahin ni Paul, yung mga isa-isahin niya yung mga kasalanan dito sa simbahan na ito, sa Corinth. Pero bago niya gawin yun, magbubukas yung chapter 5, at least yung unang 5 verses, kung saan sinasabi ni Paul na, alam ko, marami kayong mga issue sa church niya. Alam ko, marami kayong mga kailangang ayusin. Pero gusto kong malaman nyo na ang pinaka-importanting maintindihan nyo na sa loob ng church, kailangan yung mga elder ng church
yung mga leader ng church, ay handa na pag merong nagkakasala, pag merong isang tao sa atin na medyo nalilihis, handa sila na kausapin yung tao na yun at handa silang disiplinahin yung tao na yun. Yun yung passage natin ngayong umaga sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. So yung una nating punto ang kabigatan ng kasalanang dapat disiplinahin. So, kabigatan ng kasalanan. Kung kayo po ay may mga anak, alam niyo po kung ano yung ibig sabihin ng didisiplinahin niyo yung anak niyo. Kapag medyo sinasagot kayo ng inyong anak, medyo bastos yung pagkasalita sa inyo o meron kayong inutos tapos hindi sinunod. Natural lang na bilang magulang, imbis na magpapanggap kayo na hindi nyo naririnig yung sinabi niya, although minsan parang mas madali gawin niya, no? Para lang hindi kayo mag-away. Pero yung mabuting magulang, ang gagawin niya, pagsasabihan niya. Kung kailangan, papaluin niya yung anak. Kung kailangan, parurusahan niya. Kung anong klaseng parusa yun, depende sa edad ng anak, no? Gagawin ng mabuting magulang. Yung passage po natin ngayon, parang ganun yung sinasabi. Pero imbis na individually, no, imbis na kada isang tao, ang sinasabi ng Diyos na sa simbahan natin, sa church natin, dapat handa tayo na disiplinahin yung tao na nagkakasala. And kailangan din natin, siyempre kailangan naman medyo may konting grace, no, may konting grasya. Hindi naman porket nakita natin halimbawa na dun sa may no U-turn dun sa Bukana, pag nag-U-turn yung kapatid natin, naku, sisipain na natin to sa church kasi nag-U-turn siya dun sa no U-turn. Actually, kaninang umaga nag-U-turn ako dun, di ko alam na no U-turn pala. Pero, kailangan may konting grace. Titingnan natin kung ano yung mga tao na medyo seryoso yung kasalanan. At pag nakita nating seryoso, kailangan didisiplinahin natin sa church. Yun yung unang verse. Doon sa unang verse, sabi dito, verse 1, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. Sexual immorality, pakikiapid. At sabi niya, yung klase ng pakikiapid na hindi natin nakikita sa mga pagano. Yun yung sabi dun sa verse 1. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. So, posible ito na hindi ito yung nanay niya, pero posibleng nag-asawa ulit yung tatay niya, tapos meron ngayon siyang relasyon, sexual na relasyon, dito sa pangalawang asawa ng kanyang tatay. Medyo seryoso po yun, di ba? Siguro naman, lahat tayo, agree tayo na, medyo mabigat namang kasalanan yun. Hindi natin pwedeng basta talikuran. Hindi pwedeng basta talikuran ni Pastor George pag may narinig siyang gano'n. Kailangan kausapin natin at kailangan pag hindi sumunod, didisiplinahin. Makikita po natin kung anong klaseng disiplina yung ginagawa nila. So yung pangalawang punto natin, no? Yung pangalawang punto, kung anong klaseng disiplina ba yung gagawin, the form of discipline, ang anyo ng pagdidisiplina. Makikita natin sa verse 2. So sa verse 2, sabi niya, so, dun sa church, alam ng mga tao kung ano yung nangyayari. Kilala nila kung sino yung tao na to na nagkakaroon ng immoral na relasyon. Pero sabi sa verse 2, kayo'y nagmamalaki pa. Imbis na mahiya kayo dun sa nakikita nyo, nagmamalaki kayo at hindi ba dapat kayong malumbay? Imbis na magmalaki kayo, dapat malungkot kayo, dapat malumbay kayo upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito. Upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito. Yung disiplina na binabanggit ni Paul dito, kailangan alisin nila. Alisin nila yung miyembro na yun nung simbahan dun sa church. So, bali sisipain nila, no? Patatalsikin nila sa church. Yun yung disiplina. Ano rin niya, walang kaibahan yan dun sa kung meron kang anak, pag medyo magaan lang yung ginawang kalokohan ng anak mo, siguro konting palo lang. Pag medyo seryoso, mas malakas na palo. Diba? Pag halimbawa nung bata ako, nagnakaw ako ng pera dun sa tatay ko nung bata ako, mga grade 2 yata ako nun.
So yung disiplina sa akin, ang ginawa yata nila parang wala ka ngayong allowance na mga ko, ilang buwan o ilang taon. Hanggang ngayon wala pa rin ako allowance. Pero nakita ng tatay ko na seryoso yung ginawa kong kasalanan. So seryoso din yung kapalit na disiplina. Dito yung disiplina na binabanggit ni Paul para dun sa church, kailangan kung talagang seryoso yung kasalanan, kailangan seryoso din yung disiplina. Hindi pwedeng basta, brother, baka naman pwedeng ayusin mo yung buhay mo. Paano kung hindi sumunod? So, yung verse sa Mateo chapter 18, hindi na natin babasahin, pero kung familiar kayo dun sa verse na yun, actually pwede natin siguro basahin, may print out yata ko dito. Mateo chapter 18. Diba, pwedeng medyo maganda muna yung pagkasabi mo, tapos habang kung hindi nagre-respond, hindi nakikinig, medyo inaangat mo ng konti yung disiplina at medyo mas madiin yung pagkabanggit mo. So Mateo chapter 18, verse 15 to 17. Ito yung verse na related, no? Related sa church discipline. Mateo chapter 18, verse 15. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya na ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. So, kayong dalawa lang para hindi naman masyado mapapahiya yung tao. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. So maganda, no? Kapag nakinig siya, kahit paano maiaayos niya yung buhay niya, babalik siya sa Panginoon. Verse 16, ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. So in other words, kung nilapitan mo, sinabihan mo ng maganda, pero hindi nakinig, kumuha ka ng mga dalawa o tatlong kasama natin sa kapatiran, kausapin niyo ulit. Ngayon medyo mas madiin ng konti yung salita niyo. Paano kung ayaw pa rin makinig? Verse 17, kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, sumbong mo na doon sa mga elder. Sabihin mo na para, sabi dito, kung ayaw niyang pakinggan, verse 17, maging ang iglesia, ituring mo siya bilang hentil at maniningil ng buwis, tax collector. Nung araw kasi yung mga tax collector, yung BIR nung araw, kumbaga nung panahon nila, no? Parang tinataboy nila, hindi nila pinapansin. So in other words, gagawin mo medyo ng konti, no? Medyo mahinahon yung pagsalita mo, pero pag hindi nakinig, magsama ka na ibang tao, at pag hindi pa rin nakinig, sabihin mo na dun sa leadership ng church. And then, pag hindi pa rin nakinig, kailangan patalsikin siya dun sa church. No? Ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Dun sa verse natin ngayong umaga, dun sa 1 Corinthians chapter 5, verse 2, sabi nga, imbis na magmalaki kayo at isipin nyo na okay lang yan, huwag natin pansin yan. Sabi, kailangan maialis sa gitna ninyo ang gumagawa nito. Yun yung 1 Corinthians chapter 5, verse 2. So seryoso po yung yung passage dito sa 1 Corinthians chapter 5. Medyo mabigat. Sino ba naman yung gustong sipain yung isang miyembro ng isang church? Pero kung seryoso talaga tayo sa pagiging church ng ating Panginoon, gagawin natin yun. Gagawin natin yun. With grace. No? Siyempre, may konting grace, gusto mong patawarin, lalo na kapag nag-respond naman ng ayos kung nakinig naman sa'yo. In fact, tingnan natin yung dun sa English service, hindi ko nabasa, nakalimutan ko. Pero yung 2 Corinthians chapter 2, verse 1 hanggang verse 8. So ito yung pangalawang sulat na ni Paul, ni Pablo. Dito sa 2 Corinthians chapter 2, verse 1 to 8, kinikwento niya na, habang binabasa natin, makukuha niyo na parang, mukhang merong mama na nagkasala, tapos mukhang nagbago naman yung buhay. Makikita mo yung takbo dito. No? So basahin lang natin siguro yung verse 1. Sapagkat, sabi ni Paul, sapagkat ipinasya ko sa aking sarili na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may malungkot na pagdalaw. So parang sinasabi niya, ayoko muna pumunta sa inyo. Ayoko pumunta na kasi yung huling nandyan ako, medyo malungkot yung yung naratnang ko medyo mabigat, no? So sabi niya sa, tingnan natin verse 5.
verse 5, 2 Corinthians chapter 2. Subalit kung ang sino man ay nakapagdulot ng kalungkutan, so medyo makukuha natin kung bakit naging malungkot yung pagdalo niya, no? Sabi dito, subalit kung ang sino man ay nakapagdulot ng kalungkutan, verse 5, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi sa isang paraan kayong lahat. Hindi lang isang tao nalungkot, yung buong kapatiran na nalungkot, upang huwag akong maging lubhang maghigpit sa inyong lahat. Ano ba bakit ba sila malungkot? Makikita natin dito na verse 6. Para sa gayong tao, so mukhang merong tao na siya yung naging dahilan kung bakit naging malungkot si Paul at saka yung kapatiran. Sabi dito, para sa gayong tao, ang kaparusahang ito ng nakakarami ay sapat na. So alam natin na merong isang tao na medyo nalihis, tapos pinarusahan nila. Yun nga, parang yung 1 Corinthians 5, no, dinisiplina nung church. Verse 7, 2 Corinthians chapter 2, verse 7. Bagkus inyong patawarin siya at aliwin. Baka siya ay madaig ng labis na kalungkutan. Verse 8. Kaya't ako'y nakikiusap sa inyo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya. Sa English, restore your love para dito sa taong nagkasala. So maganda ito, no? In 1 Corinthians, kinuwento niya na merong taong na medyo nalihis nga yung buhay, sexual immorality. Tapos sabi niya dun sa church, ano ba naman kayo? Para kayo nagmamalaki pa na nandyan yan. Kailangan ano niyo? Disiplinahin niyo yung taong yan. And then, pagdating natin sa 2 Corinthians, although hindi ganun ka-clear, no, kung parehong tao yung pinag-uusapan, pero kung nakikinig kayo kay John MacArthur, sabi ni MacArthur, tingin ko, ito yung tao na yun. No, at the very least, ito yung isang halimbawa nung tao na dinisiplina, tapos umigi naman, no? Nagbalik loob siya. At ang sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 2, verse 7, bagkus inyong patawarin siya at aliwin. Kasi baka naman madaig siya ng labis na kalungkutan. Diba? Yun yung sabi niya dun sa verse 7. So yun yung pangatlong punto natin. Yung pangatlong punto natin, ano ba talaga yung layunin ng pagdidisiplina? Yung layunin ng pagdidisiplina, hindi para sabihin natin, ano ba naman yan? Nasira tuloy yung reputasyon natin dito sa mga nanonood dito sa atin, yung mga restaurant dyan sa tabi-tabi, na balitaan nila, merong isang kapatid na talaga na pang napakabigat ng kasalanan. Sabi niya, ang layunin, pag dinisiplina mo, hindi para sabihin, buwisit ka, siniraan mo tayo, yung ganda-ganda ng reputasyon natin. Hindi parang papatatalsikin ka namin, ayaw ka na makita yung pagmumukha mo, huwag ka na babalik dito. Hindi ganun ang disiplina. Ang disiplina, ang layunin ng pagdidisiplina, kaya mo siya kinakausap ng medyo mahinahon. Pag hindi nakinig, magdala ka ng ibang tao. Pag hindi pa rin nakinig, dali mo na yung mga elder. No? Ang layunin para magbalik loob yung tao na yun. Yun ang totoong church. No? Ang totoong church, yung church na pag pumunta ka, pinapakialaman ng mga tao yung buhay mo. Yun ang totoong church. Hindi po parang sinito na pupunta ka sa linggo, manonood ka, kakanta ka ng konti, makikinig ka doon sa speaker, sana medyo nakakatawa ng konti para medyo madaling pakinggan. Ang totoong church, pupunta ka doon sa church at sinasabi mo, nandito ko at gusto kong sabihin nyo sa akin pag meron akong kailangan sa buhay kong baguhin. At pag talagang mabigat at ayaw makinig ng tao, binibigyan ko kayo ng permiso na sige, ungkatin niyo yung buhay ko para matulungan ako na magbalik loob sa Diyos. Yun ang totoong church. Ang totoong church, pinapakailaman natin yung isa't isa. Kaya importante yung church. Kasi kung mag-isa tayo, sino ngayon ang magsasabi sa atin pag medyo naligaw tayo ng landas? Mahirap, di ba? Mahirap pag mag-isa kayo. Minsan, ang kailangan mo na ibang tao para silipin yung ginagawa mo, para sabihin sa iyo na medyo magulo yung buhay mo, kailangan mo ayusin. And kagaya ng magulang na desidido na disiplinahin yung anak niya, ganun din ang simbahan. Kaya ako gustong-gusto yung 1 Corinthians chapter 5 kasi doon ko nakita kung ano yung nasa puso ng Diyos
kung bakit tayo pinagtitipon-tipon bilang isang church. Nandito tayo para makialam sa buhay ng isa't isa. Hindi para magpanggap na, ay, ano ba naman, yung kapatid ko, bakit ba ganun siya umasta? Tapos, hindi mo na lang papansinin. Kailangan matapang tayo at diretso tayo magsalita. With grace, no, medyo, kumbaga, pag hindi nag-respond, medyo mas madiin ng konti. Pero as much as possible, gusto nating maging gracious dun sa ating pananalita. At ang layunin natin ay maibalik sa tamang landas yung ating kapatid. Meron isang verse na paborito ko na minemorize ko nung bago ako maging Kristiyano. Tingnan niyo po sa Hebrews, sa chapter 12, verse 5 to 11. Yung 1 Corinthians chapter 5, yung disiplina doon disiplina sa church, no? Pag meron nagkakasala na kapatid. Sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 11, magandang magandang verse kasi dito sinasabi ng Diyos na, alam niyo sa totoo lang, hindi si Pastor George or si Pastor Rico yung talagang nagdidisiplina. Ako yung nagdidisiplina sa mga Christian dito sa church ko. Nagkataon lang ginagamit niya minsan yung leadership. At ginagamit niya yung mga ibang tao. No? Hindi lang naman yung leadership ang dapat nagdidisiplina o nakikialam sa buhay ng kanilang ng kapatiran. Lahat tayo dapat ganun yung pag-iisip natin. O sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 11, dito makikita natin na nasa puso talaga ng Diyos yung itong buong proseso ng pagdisiplina. Tingnan natin, no? Verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Ano yung nakalimutan? Tingnan natin. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Huwag kang manlupaypay. Sino po sa inyo naalala nyo nung bata kayo na nung dinidisiplina kayo nung nanay o tatay nyo? Hindi masaya, di ba? Medyo nakakainis o medyo masakit. Dito sabi, huwag kayong manlupaypay pag sinasaway kayo ng Panginoon. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Ginagawa niya yun dahil mahal niya tayo. Dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinaparusahan ng bawat itinuturing niya na anak. Pwede ba namang magulang ka tapos yung anak mo pababayaan mo lang kahit nakita mo, nako anak, huwag ka pupunta sa gitna ng daan pag mayroong mga kotse. Tapos sinuway ka. Sasabihin mo ba sa sarili mo, okay lang yun, bahala na siya sa buhay niya kung masagasaan siya. Hindi, di ba? Mahal mo yung anak mo eh. Pag meron ka nakikita na ginagawa yung anak mo na hindi maganda, kakausapin mo. Pag hindi sumunod, medyo bibigyan mo ng konting palo siguro para hindi masagasaan. Ganun ang Diyos. Sabi sa verse 6, Hebrews 12, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Pinaparusahan ng mga bawat itinuturing niya mga anak. Verse 7, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kasi mahirap pag dinidisiplina ang isang tao. Pero magtiis kayo. Sa English, endure hardship. Endure hardship. Pagtiisan niyo yung paghihirap. Sabi sa verse 7, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong anak ba yung hindi dinidisiplina ng ama? Meron bang ganun? Meron. Yung mga ama na walang pakialam. Pero ang Diyos, pinapakialaman niya yung buhay natin. Dahil mahal niya tayo. Verse 8, Hebrews 12. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas. At hindi mga tunay na anak. Kung tunay kayong anak, didisiplinahin kayo, didisiplinahin ako ng Diyos. At kung hindi ka dinidisiplina, ibig sabihin, hindi ka tunay na anak. Ibig sabihin, binitawan ka na ng Diyos. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita anak, hindi ka kasama sa kapatiran, hindi na kita pakikialaman. Pero kung totoo ka, papakialaman ng Diyos ang buhay mo at didisiplinahin ka. Verse 9, bukod dito tayo ay nagkaroon ng mga ama sa laman
upang tayo disiplinahin at sila'y iginalang natin, no? Yung mga nanay, tatay natin. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Kumbaga, nirespeto natin yung mga magulang natin, di ba? Nung dinidisiplina tayo, hindi ba dapat pag dinidisiplina tayo ng Diyos, mas mataas pa yung respeto natin? Verse 10. Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon, yung mga nanay at tatay natin. Dinisiplina nila tayo. Siyempre, habang tumatanda tayo, medyo pinapabayaan na nila tayo para magdesisyon sa sarili natin. Pero sabi sa verse 10, tayo'y dinisiplina sa maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Kung ano yung tingin nilang tama, gagawin nila. Ngunit dinidisiplina tayo ng Diyos alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo ay makibahagi sa Kanyang kabanalan. Sa English, so that we would be more holy, right? Para matutunan natin yung maging holy. Verse 11. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Yan yung favorite verse ko, verse 11. Alam niyo, yung sa English sabi, those who have been trained by God's discipline. Training, di ba? Pag athlete ka, nagte-train ka, hindi naman pwedeng pag boksingero ka, basta medyo malaki yung tiyan mo, tapos medyo madali ka mapagod, tapos pupunta ka na lang doon sa ring, makikipag-boxing. Hindi, magte-train ka. Kung basketball player ka, hindi ka basta-basta pupunta doon sa basketball court, tapos tatalon ka ng tatalon na yung tuhod mo medyo mahina, di ba? Medyo sasanay ka. Yun yung sinasabi niya dito, di ba? Sabi niya dito sa verse 11, magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran, nagiging matuwid yung buhay mo, sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Yung mga nasanay na train sa disiplina ng Diyos, yun yung mga magbubunga ng katuwiran sa buhay nila. Magiging matuwid yung buhay. Pero sabi niya, sa verse 11, lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Masakit talaga. Masakit pag pinalo ka. Masakit pag pinatalsi ka sa church. Masakit pag sinabihan ka ng medyo madiin na mga salita dahil nakikita nung kapatid mo na meron kang ginagawang kalokohan. Pero sabi sa verse 11, masakit man, magdudulot yun ng bunga. Bunga. Sa English, fruit. Fruit of righteousness. Sa Tagalog, mapayapang bunga ng katuwiran. Yung masarap pakinggan yun. Masarap pakinggan na habang nagdadaan tayo sa mga pagsubok, titiisin natin yung pagsubok. Kasi alam natin na habang dumadaan tayo din sa mga pagsubok na yon, ay lalo tayong mamumunga. Wala din sa PowerPoint, pero meron akong verse dun sa John chapter 15. Kung meron kayong Biblia, pwede niyong puntahan to. Familiar to na verse, no? Yung John 15, I am the vine, you are the branches. Pero dito, binanggit niya rin yung salitang bunga. No? Juan, ano ba to? 15 chapter. Sabi dito sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Upang, ano sinabi niya? Magbunga pa ng lalong sagana. Ibig sabihin, kung hindi ka nagbubunga, dalawa lang yan eh. Kung hindi ka nagbubunga, yung gagawin ng Diyos, itatapon ka na niya. Dahil nagpapatunay yun na hindi ka totoo, na hindi ka Kristiyano. So, itatapon ka niya. Pag binasa mo yung iba pang verse dyan sa chapter niya, makikita mo na mas madiin pa yung pagkasabi niya nung itatapon niya.
Pero dito, sabi niya, pag nagbubunga ka, lalo ka pa niyang puputulan. Ang sabi niya, puputulan at lilinisin upang lalo pang magbunga ng sagana. Masarap pakinggan yun, no? Lalo na pag may pinagdadaanan kang medyo mahirap sa buhay, tapos pakiramdaman, ano ba, pinabayaan na ba ako ng Diyos? Actually, ang ginagawa niya, pinuputulan ka niya ng sanga para lalo kang magbunga. Ganun ang ginagawa. Yung mga, kung farmer kayo, no? Kung naging hanap buhay niyo yun, alam niyo na minsan pag meron kang puno, si Daddy kinikwento sa akin, meron daw siyang punong nakita ng langka. Ewan ko ba kung saan yun. Sabi niya napansin niya daw, ginagawa, tinataga nila yung mga sanga minsan para lalong magbunga. Ganun ang buhay natin. Ang buhay natin, pararaanin ka ng Diyos sa kahirapan, sa pagsubok. Kagaya ng sa church, no? Medyo mahirap pag merong lumapit sa'yo at sabihin sa'yo na, uy, kailangan mong baguhin yung buhay mo. Tapos lalong mahirap pag sinumbong ka pa dun sa ibang, sa leadership ng church. Mahirap yun. Pero ganun ang style ng Diyos eh. Padadaanin ka niya sa pagsubok, padadaanin ka niya sa mga kahirapan ng buhay. Pero ginagawa niya yun para lalo tayong magbunga. Sabi nga dito sa Hebrews chapter 12, no? Ano ba yung ginamit niyang word? Verse 11, Hebrews 12. Upang magdulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nagsanay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng disiplina ng Diyos. Yan po ang Yan po ang nasa puso ng Diyos. Dun sa 1 Corinthians, yung binigay niyang utos para dun sa simbahan. Specifically para dun sa mga leader, no? Siyempre, sino ba yung magdidisiplina kundi yung mga leader? Pwede ding tayo, no? Yung mga miyembro, meron tayong kakausapin, pero pag talagang hindi nakinig yung mismong simbahan ang makikipag-usap at kung kailangan, patatalsikin nila dun sa church. Pero ganyan talaga yung puso ng Diyos. Yung Diyos, hindi niya basta-basta pababayaan yung isang tao pag nakikita niyang nalilihis sa tamang daan. At sisiguruhin niya, kung totoo kayong, in fact, yun yung sinasabi dun sa Hebrews, no? Sabi dito, paulit-ulit yung sinasabi, kung hindi kayo dinidisiplina, saan niya ba sinabi yun? Yung sinabi niya, anak sa labas. Sabi niya, verse 8, no? Hebrews 12. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. So kung totoo kang anak ng Diyos, kung totoo ako na anak ng Diyos, dapat tanggapin natin yung disiplina. Hindi lamang ng Diyos, personally, kung dinidisiplina niya, katanggapin mo yung paghihirap kasi gagamitin ng Diyos yun. Pero kailangan din tanggapin natin yung otoridad ng simbahan. Pag kinausap ka ng diretso, wag natin mamasamain yun dahil kaya tayo nandito. Para nga maituwid yung buhay natin pag hindi natin nakikita na kailangan natin ng disiplina. Merong ibang makakakita nun at didisiplinahin tayo. At gagamitin ng Diyos yun. Gagamitin ng Diyos. Yung 1 Corinthians chapter 5, hindi natin tatapusin yung buong chapter, pero makikita nyo dun sa mga sumunod na verse sa 1 Corinthians chapter 5 na didetalyehin niya kung ano yung specific, kung ano yung gusto niyang gawin. Ano? Sasabihin niya, pag meron kayong nakitang kapatid, kailangan wag niyong papansinin. Ganun kadiin. Ano? Sasabihin niya, wag. So, ibig sabihin, makita niyo dun sa restaurant dito, makita mo, kumakain. Hindi ka pwedeng lumapit at sabihin, oy, kain tayo ng lunch. Kakatapos lang sir. Hindi, talagang sasabihin mo, hindi ka namin papansinin dahil yun yung disiplina na kailangan mong makita para magbalik loob ka, no? Yung layunin. Pero para makita natin kung gaano kaseryoso yung pagdisiplina na gustong gawin ng Diyos dito, babasahin ko lang yung 1 Corinthians chapter 5, yung last verse, yung huling verse sa 1 Corinthians chapter 5. So next week, sa susunod na linggo, ito yung magiging, tatapusin natin yung chapter 5. Pero dito,
Para lang makita natin kung gaano kaseryoso siya. No, medyo madiin yung salita niya dito dun sa huling verse. So first 5 verses, sinasabi niya, no, itong kapatiran na nagkakasala, dapat kausapin at disiplinahin. Tignan niyo yung verse 12. Kung sa bagay wala akong karapatan humatol sa mga hindi Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ito yung mga tao sa labas. No? Hindi naman natin kailangan kausapin yung mga tao na palakad-lakad lang dyan. No? Wala naman tayong kinalaman dun sa kanila. Hindi mo naman pwedeng kausapin sila tungkol sa kanilang pagkakasala. Kailangan nating asukusuhin yung mga tao dito sa loob ng ating church. Sabi niya, verse 12, hindi ba't, at 13, hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Tayo ang dapat hatulan. Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Madiin, ano? Itiwalag ninyo sa inyong samahan. Ganun kaseryoso yung Diyos na magkaroon tayo ng bunga ng katuwiran sa ating buhay bilang Kristiyano na sasabihin niya, huwag niyo nang pansinin yung tao, tanggalin niyo, itiwalag niyo yung taong iyon. At sana habang tinitingnan natin itong 1 Corinthians chapter 5, hindi lang, isipin natin na hindi ito para lang dun sa mga elder ng church, no? Para sa atin lahat ito. Kailangan nating tanggapin yung disiplina, hindi lamang dito sa church na gagawin ng leadership, pero yung disiplina ng Diyos sa atin, personally. No? Pag dinidisiplina tayo, pag pinapahirapan tayo, kailangan natin isipin na ito yung kailangan ko para magbunga ng katuwiran sa aking buhay. So, kung tatanungin niyo ako kung nagtatry kayo mag-memorize ng mga verse, ito yung isang verse na dapat memorize ninyo. Yung Hebrews 12, 5 to 11. Pakonti-konti, minemorize ko yun. Kasi tuwing nagdadaan ako sa pagsubok, binabalikan ko to para mapaalala ko sa sarili ko na Diyos ang gumagawa nito. Tinatry niyang siguraduhin na magbunga pa ako lalo sa buhay ko. Medyo mahirap yung mga pinagdadaan natin minsan sa buhay. Minsan, magdadaan ka sa konting, meron kang mga nararamdaman na sakit-sakit sa katawan. Minsan, nagkukulang ng konti yung kinikita mo, wala kang pambili ng grocery. Minsan naman, yung nagkakaroon kayo ng mga problema sa pamilya, hindi kayo nagkakasundo ng anak mo, ng kapatid mo, ng nanay, tatay mo. Pero gagamitin ng Diyos lahat yun para lalo tayo magbunga ng katuwiran. A harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Yung mga nagdaan sa pagsasanay ng disiplina ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa 1 Corinthians chapter 5. Salamat at pinaalalahanan mo kami na hindi lamang yung leadership ng church na nagdidisiplina, pero kayo mismo dinidisiplina niyo ang bawat isa sa amin. At sana isipin namin na tuwing meron kaming dinadaan ng kahirapan, posibleng kamay niyo yun, sinasadya niyong ipadaan kami dun sa kahirapan para lalong magbunga ang buhay namin. Salamat sa pagpapaalala sa amin ngayong hapon na ito. Amen. Amen. Hilingin ko po na tayo'y muling tumayo para sa ating pagtatapos na awitin. Tinutulungan tayo ng ating Diyos sa ating makasalanang hilig na madalas mawalay o maligaw at maghimagsik laban sa Kanya. At ang ating tinubos na buhay ay nangangailangan ng Kanyang mapagmahal na pagpipigil sa atin. Naway tumugon tayo sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Kanya at umasa sa Kanyang biyaya.
Diyos ng kataasan, sakupin ang puso ko, ang kining pagharian, lupiging paglaban ko. Huwag hayaang may nasang laban sa kabanalan, minahal mo't tinubos, sa'yo magpakailanman. Pinulag ng sala ko, di kita naririnig, di alam yung pag-ibig, di nasa iyong lahi. Ngunit ang Espiritu sa akin siyang bumuhay, sa Ebanghelyo ako'y may pag-asa't iwasan. Tulungang ipamuhay, sa biyaya'y sumalalay. Ingatan ang puso ko sa mga kasamaan, sapat kang luwalhatiin sa isip ko't gawain. O Diyos ng kataasan, luwalhatiin iyong ngalan. Sapat kang luwalhatiin Sa isip ko't gawain, O Diyos ng kataasan, luwalhatiin iyong ngalan. Bago po ang ating benediction, mga ilang anunsyo po. Ito pong darating na Huwebes, may bago po tayong series sa PDF 242. Inimbitahan po namin ang lahat. Gaganapin dito po sa GFC Center this coming Thursday, June 13, 7 p.m. po ng gabi. At sa darating na Sabado, meron po tayong mga Bible study. Una po sa mga kababaihan, 9 a.m. Women of Grace. At alas 3 ng hapon, Youth Bible Study and Fellowship. At para po sa mga singles, Crosswalk, ika-6 ng gabi. At para po sa mga interesado na maging member po ng GFC, meron po tayong gaganapin na membership class sa darating po na linggo, June 16 at June 23. Pagkatapos po yan ng ating panambahan dito sa Tagalog. Para po tayo makasama o makasali sa pagiging member, inihiling po namin na maatinan nyo po yung dalawang session na to, June 16 at June 23. At sa huli po, ang pinakahintay natin, ating pong church camp this year. Ang ating pong registration ay magsisimula ngayon po, pagkatapos po ng ating panambahan. Lapit po kayo dyan sa ating registration table sa likuran. Hello. Ipanalangin lang po natin ang ating kapatid na si PD. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa ministeryo ng inyong salita sa pamamagitan ng aming kapatid na si PD. Naway ang mga katotohanan aming narinig sa hapong ito ay aming isabuhay
upang ang mga taong aming makakasalamuha ay makakilala sa inyo. Hindi lamang po sa aming salita, kundi pati na rin po sa aming gawa. Sa oras na ito ay tinataas po namin sa inyo ang aming kapatid na si PD, lalong-lalo na sa kanyang pagbiyahe, pabalik sa kanyang pamilya, sa Iowa. Pag-ingatan niyo po siya, Panginoon, at hindi lamang po yun, alam po namin ang kanyang mga pagsubok na dinadanas dito sa mundong ito. Lalong-lalo na yung kanyang pisikal na katayuan. Naway Panginoon, huwag niyo po sanang hayaan na bumalik yung mga cancer cells, na instead ay patuloy niyo po siyang pagalingin at naway upang lalo niyo po siyang magamit pa sa inyong ministeryo. At hinihiling din po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain yung lahat ng kanyang mga hinahangad sa buhay, sa personal na buhay, sa kanyang pamilya, pati sa kanyang trabaho, at lalong-lalo na sa kanyang ministeryo. Gabayan niyo po siya parati, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, at protektahan niyo rin po siya at ng buo niyang pamilya. Maraming salamat pong muli. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magtatapos po tayo sa benediction natin sa Numbers or Bilang, chapter 6, verse 22 hanggang 26. Verse 24 hanggang 26. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. God bless you. Amen.